Hi, good day mga katoto. So, very excited ako dito sa review natin for today. So, I'm really drawing inspiration sa karosa na to. Kaya very excited ako i-share to sa inyo. Ang karosa ng San Lazaro ng Betania ng Baliwag City, Bulacan. So mga katoto, there's a lot na talagang gusto kong gawing inspiration once na makapagpagawa na talaga kami finally ng karosa ni Toto. So marami na lang din kaming iniintay and kino-consider sa ngayon pero we're planning out na sa pagpapagawa. And this karosa really inspired us. Talagang makikita mo yung gusto talaga yung gusto ko yung haba, yung laki, tapos yung alam mo yung taas nung karosa, sobrang ganda talaga. As in, talagang kahit na sabihin natin na sobrang engrande nung karosa, talagang focused pa rin tayo dun sa santo. And yung pagkakaayos ng bulaklak, sobrang plakado. Every year yan, ganyan. Sobrang daming bulaklak pero it's not overwhelming, no? So, I think marami din yung magdi-disagree sa akin, no? Lalong-lalo na yung sa taas nung karosa, no? For a solitaryo. And knowing na lalaki pa yung santong nakalagay. Pero for me talaga, ang ganda at saka ang lakas ng dating niya. And gusto ko lang din bigyan ng emphasis mga katoto, yung placement nung kanyang poste. So kung mapapansin nyo, yung poste nasa harap nung santo. Kasi yung detail nung vestment nung santo ay nasa likod niya. So try to imagine this. Kung lalagyan ng poste sa likod yan, hindi masyadong makikita yung detail. So sobrang talino nung concept na yon. And yun siguro talaga yung kapulutan natin no, ng aral sa pag-aayos ng poon. Well, actually kahit mga katoto, marami akong sinasabi. Marami akong mga insights about sa pag-aayos ng karosa, pagbibihi sa santo, no. Ang dami ko pa rin gustong matutunan, ang dami ko pa rin gustong ma-explore sa pagiging kamarero ng isang santo, no, na lumalabas or ipinoprosesyon. So, and also mga katoto, i-appreciate natin yung lighting nung karosa. Every angle, every detail, meron siyang designated na spotlight and may designated na mga ilawan, no? So, yan ang isang talagang dapat natin na i-work on sa mga karosa natin. Kasi sayang naman yung effort natin if ever na hindi makikita, no? Since nga, gabi palagi ang Holy Week procession. Ayun lang overall mga katoto, sobrang ganda, ito talaga yung one of the best, no, na inspiration ng isang solitaryo para sa akin. Kaya, ayun, very excited na rin ako na sana someday, no, magkaroon na rin tayo ng sooner na pala, no? Sooner magkaroon na tayo ng sariling karosa. Yun lang. Thank you mga katoto. Good day mga katoto, and for today we'll be drawing inspiration sa tagpo ng paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng mga apostol ng Bustos, Bulacan. Grabe mga katoto, nung nakita ko to, actually hindi ko alam na may ganito palang tagpo sa Bustos. Kasi actually ang alam ko dito, correct me if I'm wrong mga katoto, no? So primera salida nila this year, sobrang ganda mga katoto. As in, nung paglabas ko nung simbahan, nung Santo Niño Parish, no? Wala akong idea na, kasi pagod talaga kasi umilaw kami nung time na yan. So may binihisan tayo sa Bustos and doon tayo umilaw. So medyo napagod and unang-una ko talagang gustong puntahan nun is yung street food, no? So gusto kong kumain. Pero paglabas namin ng kapatid ko, grabe, sobrang ganda. As in, guys, promise, ang ganda. I don't know kung sino lang yung escultor, pero kung alam nyo, please comment down below. And talagang yung placement, ay, mga katoto, promise, sobrang ganda. As in, parang ginawa talaga siya ng para doon. Nagets nyo? Kasi di ba yung iba, kagaya ng mga, ilan sa mga tagpo na nakita natin, minsan, di ba, ang anong nangyayari kasi, gagawin muna yung tatlo, tapos the following year, gagawin yung dalawa. Well, wala namang masama doon. Kasi ganun naman talaga, every year you have to improve. So, don't overthink of things na, alam mo yun, out of your control. Kung ito pa lang talaga yung meron tayo, bakit hindi na lang natin pagandahin or mag-isip tayo, no? Be resourceful. Basta, walang masama kung magsisimula tayo sa maliit, no? So, ang mahalaga lang i-continue natin yung devotion. So, going back, talagang parang plakado talaga lahat. Yung facial expressions, yung placement ng kamay, placement ng katawan, no? So, ang pinaka lang talaga na things to improve, no? So, yung lighting lang, kung mapapansin natin, may mga apostol sa likod na hindi masyadong nakikita yung face sa video. Pero guys, sa in person, talagang well-lighted naman. I mean, pwede naman, pero meron pang
pwede pang i-improve, pero yun guys, sobrang ganda talaga, promise. Tsaka yung flowers nito, hindi masyadong nakita dito sa video, pero yung flowers niyan, ang ganda din, magandang pagkakaayos, sa baba lang para hindi makita or hindi mag-overwhelm, no? Hindi overwhelming dun sa mga nanonood pagka tinititigan yung mukha ng mga santo. Talagang sobrang ganda. And wala talaga akong masabi. Ilaw lang talaga yung kailangang improve. Sa vestments, Hebrew, ang ganda ng execution ng color palette. Kaya overall, really, congratulations sa Camarero. Ang ganda.